Magandang umaga po mga kapatid. Para sa ating pagbubukas sa pananambahan, hayaan niyo po munang basahin ang mga talata mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 119, talata 111 hanggang 112. At ito ang sinasabi: Ang bigay mong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Tayo po'y manalangin. Diyos, aming Ama, na pinakamapangyarihan sa lahat ng mga hari, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito na kami muli nagkaroon ng pagkakataon upang magpuri at manilbihan sa iyo. Nananalangin po kami na isang magandang araw na maprutas at mayabong ng pagpapala sa iyo. Maraming salamat po sa mga biyayang araw-araw namin natatanggap at sa mga umagang aming pagising. Panalangin po namin na gabayan niyo po ang aming lahat ng desisyon at mga gawain nang naaayon sa kagustuhan ninyo. Pinapanalangin po namin ang bawat isang miyembro ng simbahang ito at ng lahat ng pumupuri sa iyo na ingatan at bigyan ng katawang malakas upang maipagpatuloy ang paninilbihan sa iyo. Pagalingin ang mga may sakit. Ganun din po lahat ng bata. Ingatan mo po hanggang sa kanilang paglaki. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Good morning to everyone. Welcome to our live streaming Sunday worship service on the 6th Sunday after Pentecost. Kumusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti po tayong kalusugan at ligtas sa anumang karamdaman. Sa ating pong mga officers ng ating church council and lay organization, meron po tayong pagtatalaga sa lahat ng mga opisyalis natin sa conference year 2020 to 2021. At kayo po yung lahat na aming inaasahan ngayon pong araw na ito sa panahon ng ating worship service. Thank you for your usual cooperation. Para sa ating pagbati sa mga may kaarawan na ating mga kapatiran, ating pinasasalamatan ng Diyos
sa kaarawan ng ating mga kapatid na si Sac Concepcion, this July 12 today. Eva Estrella, July 15. Justin Camille Lopez, July 16. Rujiel Ann Rial, July 16. Ana Lorraine A. Ordoña, July 18. Dalangin natin na patuloy na pagpalain ng Diyos ang ating mga kapatid na ito sa kanilang pagdiriwang ng kanilang kaarawan sa mga darating na araw. Sa ating announcement, nais ko pong anyayahan kayong lahat na makiisa sa ating mga gawain sa Church Prayer Covenant natin every Monday at 6 p.m. through Zoom. Midweek Bible Study every Thursday at 6 p.m. through Zoom. Care Group Meeting of WCS and UMM every Saturday at 4 p.m. through Zoom. Yan po ang ating mga gawain. Salamat po at tayo sama-samang magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, akin po kayong inaanyahan sa ating sama-samang panalangin, pastoral, at ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pagpapalang tinanggap natin sa Panginoon at gayon din idulog natin ang ating mga prayer concerns para sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga sambahayan, sa ating iglesia at sa ating pamayanan. Tayo po'y yumuko at tayo manalangin. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa oras na ito na kami ay muling makalapit sa trono ng iyong biyaya upang aming kilalanin ang katapatan ninyo sa aming buhay, ang mga biyaya at pag-iingat ninyo na aming naranasan sa mga nagdaang mga araw. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa aming mga pisikal na katawan upang hindi kami dapuan ng karamdaman. Salamat, Panginoon, sa malakas na resistensya ng aming lupang katawan, lalo na ng aming mga senior citizen, ng aming mga bata, O Diyos. Salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin. At umaasa po kami, Panginoon, na sa biyaya ninyo, kaming lahat, O Diyos, ay mananatiling malalakas at malulusog ang aming lupang katawan. Amin din pong pinagpapasalamat ang mga biyaya na aming natanggap sa inyo nitong mga nakaraang araw. Patuloy mo, Panginoon, pasaganayin ang buhay ng bawat isa sa amin. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi gayon din sa mga espiritual na bagay na siya magbibigay sa amin ng ganap na kapayapaan, kagalakan, at katagumpayan sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat sambahayang aming kinabibilangan, ang mga ama at ina ng tahanan,
ang mga anak, O Diyos. Patuloy mong buklurin ng pag-ibig at pagkakaisa ang aming mga sambahayan. At pangunahan mo kami sa aming pagsamba at pananampalataya sa inyo. Dinadalangin ko, Panginoon, ang mga pangailangang material ng aming mga kapatid, lalo na sila na nawalan ng hanap buhay. Patuloy po naming tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na ito. Nabigyan mo po sila ng kaalaman, karunungan na makapagpatuloy na makapaghanap buhay upang matugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangailangan. Salamat din po, Panginoon, sa aming pamahalaan na patuloy na sumusuporta sa aming mga kababayan. Nawa, Panginoon, palain mo ang aming gobyerno, ang mga namumuno sa aming bayan, Panginoon, lalo na ang Department of Health at ngayon din ang DSWD na patuloy nilang magampanan ang kanilang mga tungkulin para sa aming mga mamayan. At gayon din naman ang mga mamayan, tulungan mo kaming makiisa sa susugpo ng karamdamang COVID-19 sa pamamagitan ng aming pagsunod sa mga patakaran na mag-iingat sa amin upang hindi lumaganap pa ang pandemyang ito sa aming komunidad. Dalangin ko sa iyo, Panginoon, na bigyan mo kami ng pagkakataon na dumulog sa inyo, humingi ng tulong sa inyo, magsisi sa aming mga kasalanan, at magbagong buhay upang, Panginoon, maranasan namin ang pinangako ninyong isang buhay na ganap at kasyasya. Dinadalangin din po namin sa inyo ang aming pamahalaan, ang mga namumuno sa national and government offices. Panginoon, na patuloy nawa nilang magampanan ang kanilang mga pananagutan sa aming bayan upang magpatuloy, Panginoon, ang aming maayos na pamumuhay sa bansang Pilipinas. Dalangin ko rin, O Diyos, ang aming iglesia sa kanyang pagkatawag. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga naglilingkod sa inyo, ang aming mga bishop, ang aming mga DSS, ngayon din ang aming mga pastors and deaconesses, ang mga lay leaders na katuwang namin sa paglilingkod sa inyo. Patuloy po ninyo, Panginoon, na pag-isahin kami sa Espiritu sa paglilingkod sa inyo upang itaguyod ang mga gawaing pinagkatiwala mo sa amin. Gamitin mo kami, Panginoon, na maging pagpapala sa aming mga kapwa, lalong-lalo na po sa mga tao na nangangailangan ng kalakasan ng kanilang kalooban at ng kapangyarihan ng inyong mga salita na siyang magpapatatag ng kanilang pananampalataya sa inyo. Ngayon din, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na sumapit sa kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Loobin mo nawa, Panginoon, na patuloy na maranasan ang inyong pakikisama sa bawat araw na idadagdag mo sa kanilang buhay. At sumagana nawa ang mga pagpapala ninyo sa kanila, at ito naman ay kanilang ipaglingkod sa inyo habang sila'y nabubuhay. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong iglesia sa kanyang kabuuan, lalong-lalo na, O Diyos, ang aming gawain ng pagpapalagong espiritual para sa aming mga kapatiran. Pagpalain mo ang aming covenant prayer meeting every Monday, ang aming midweek Bible study every Thursday, at gayon din ang aming care group meeting every Saturday. Panginoon, bigyan mo kami ng patuloy na inspiration from the Holy Spirit
na magkaroon kami ng passion to grow in our spiritual life upang kaming lahat, Panginoon, ay makapamuhay na merong katagumpayan. Samahan mo kami sa aming patuloy na paglalakbay at patuloy mo kaming ingatan sa lahat ng uri ng karamdaman. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Para sa unang pagbasa, ito ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 119, talata 105 hanggang 110. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimting mga pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutupdin ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis, O Yahweh, ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya ring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yoong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay, pagkat di ko malilimot yoong iyong kautusan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay masusupong natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa pagkakasulat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talatang 1 hanggang 9, 18 hanggang 23, na ganito ang sinasabi. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tigi 100, may tig 60 at may tig 30. Makinig ang may pandinig. Verse 18. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghagang ito sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag
sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad ay masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang ito ay nananatili at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawalan ng puwang ang kanilang puso. Sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ito ang salita ng Diyos sa kanyang bayan. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa umagang ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang paksa tungkol sa isang extravagant sower. Yung malabis na manghahasik. At ang ating teksto ay masusumpungan din natin doon sa aking binasang Ebanghelyo sa Matthew 13, 1-9, 16-23. Tayo po'y saglit na yumukod at tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat kami sa muling pagkakataon na kami ay makapanambahan sa inyo at patuloy naming pagbulay-bulayan ng mga salita ninyo na siyang kapangyarihan na babago ng aming buhay at magbibigay sa amin ng katagumpayan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Patnubayan mo nga po kami ng iyong banal na Espiritu at magsalita po kayo sa amin. Gamitin niyo po ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong pagpapala sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aralin natin ngayon ay ang talinghaga tungkol sa manghahasik ng binhi na itinuro ng ating Panginoong Hesus sa mga taong lumapit sa Kanya. Ito ay may kinalaman sa isang magsasaka na naghasik ng binhi. May mga binhi na nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon, tinuka ang mga binhi. Mayroon namang binhi na nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa. Sumibol agad ang binhi, ngunit natuyo agad ito nang mabilad sa matinding init. Palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga binhi na nalaglag sa may matinik na halaman, ngunit sinakal ito ng mga halamang matitinik
kaya hindi lumago ang binhi. Ngunit, ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga ng marami. May tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ito ay inihalin tulad ni Jesus sa 4 na uri ng tao na tumanggap ng binhi ng pananampalataya. No? Ang unang binhi ay inihalin tulad sa isang tao na nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit, hindi naman niya iyon maunawaan. Ito ay katulad ng binhi na nahulog sa tabi ng daan na hindi tumubo dahil sa matigas na lupa, at dumating ang masama at inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Maraming tao ngayon ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito inuunawa, kaya nawawalan ito ng kabuluhan. Ang ikalawang binhi ay inihalin tulad naman sa mga nakinig ng salita ng Diyos na agad na masayang tinanggap, ngunit hindi tumubo ang mensahe sa puso. Nanatili ito sandali, at pagdating ng mga kapigatian at pagsubok, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya, palibhas ay hindi malalim ang pagkakatanim. Dahil manipis ang lupa, ito'y agad na matay din. Ang ikatlong binhi na nalaglag sa lugar ng matinik na halaman, ito ay tulad ng binhi na sinakal ng mga halamang matinik at hindi nagkaroon ng bunga. Ito yung mga tao na tumanggap ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa maraming kaabalahan sa buhay, hindi ito lumago at hindi nagbunga. Ang ika-4 na binhi na nalaglag sa matabang lupa ay inunawa, nagbunga ng marami. Ito ay inihalin tulad sa mga taong duminig ng mabuti, dininig na mabuti ang mensahe. Kaya ito nagbunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. Ngayon, mga kapatid, alin tayo sa 4 na taong ito? Paano natin tinanggap at pinahalagahan ang binhi ng pananampalataya na binigay sa atin ng Diyos? Paano natin ito ginamit sa ating mga buhay? Ito po ay naging kalakasan natin sa ating mga espiritual na buhay? Nagiging kalakasan ba natin ito sa ating mga makasariling pamumuhay? Nagpapahayag ba ito ng kalakasan sa ating mga kahinaan upang tayo mabuhay upang tayo mamuhay, no? Sa laman at hibo ng kasamaan? Nagbibigay ba ito ng kapangyarihan upang makaibig at maging tapat tayo sa ating kapwa? Nakikita ba sa ating buhay ang bunga ng mga binhi ng ating pananampalataya? Paano tayo nakikitungo sa ating kapwa? Paano tayo nagiging mabuting katiwala ng Diyos? May malasakit ba tayo sa gawain ng Diyos?
na ibibigay ba natin sa Diyos ang ating buhay, talento at panahon na siyang iyong paglingkuran? Ano ang pinahahalagahan mo sa iyong buhay? Ang Diyos ba na nagbigay sa iyo ng binhi ng pananampalataya, o ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng pansamantalang kaligayahan? Paano nating ipinamumuhay ang mga aral na ating natutunan sa Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pakikitungo sa ating kapwa-tao? Nakikita ba sa atin si Jesus? Nagiging pagpabala ba tayo sa iba at sa ating iglesia? Kung hindi mo ito nararanasan at hindi ito ang nangyayari sa iyong buhay, alalahanin mo at pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa ng Diyos sa iyo mula noon hanggang ngayon. Bilangin mo ang mga pagpapalang natanggap mo mula nang tanggapin mo ang binhi ng pananampalatayang ibinigay ng Panginoon sa iyo. Alalahanin natin lagi, ang Diyos ay naging labis at sobrang mapagmahal sa atin. Nang biyayaan niya tayo ng mga binhi ng pananampalataya na magbibigay sa atin ng karunungan, kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng may kabaguhan at matagumpay tungo sa kaligtasang pangwalang hanggan. Huwag natin sayangin ang biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Gamitin at ipaglingkod natin ito sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Magtulungan tayo at magpanalanginan sa isa't isa upang hindi masayang ang masaganang pagpapalang ibinigay sa ating ng Diyos, na isang Diyos, isang manghahasik na nagkakaloob ng mga bagay na higit sa ating mga inaasahan. A extravagant sower. Ang aking dalangin, tulungan nawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na magtagumpay tayo sa ating mga buhay espiritual upang maranasan natin ang bunga ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin natin ang Diyos. To God be the glory. Good morning, and God bless us all, and have the peace of God. Amen and amen. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Mga minamahal, tayo ay natitipon sa harap ng Diyos upang kilalanin ang kanyang tawag na tinanggap at kinilala ng ating mga kapatid na ito sa gitna ng ating kapatiran sa gawain ng Iglesia ng Diyos. Sila ngayon lumapit at humarap dito na may diwa ng pagtatapat at pagsamba upang ihandog nila ang kanilang sarili. Kaya hindi naman tayo na ating katungkulan na sila ay tulungan sa pamamagitan ng ating pagtatapat at mga panalangin na hinahanap natin kasama nila at para sa kanila ang banal na pagtatalagang nagmumula sa itaas upang sila'y maging makaya at maisagawa ang ganitong pananagutan, pagkatawag, taglay ang paggalang at pagtatapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Good morning po. Mayroong isang katawan at isang espiritu, gaya naman ninyo ng mga tinawag sa isang pag-asa ng inyong pagkakatawag. Isang pananampalataya, isang binyag, isang Diyos at Ama ng lahat, na nasa ibabaw ng lahat at lahat at nasa lahat. Sa biyaya tayo ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at yaon ay hindi sa ating sariling lakas, kundi yaon ay kaloob ng Diyos. Mayroong iba't ibang kaloob, ngunit isang espiritu at may pagkakaiba ang mga pangangasiwa, ngunit isang Panginoon. Isa ang ating Panginoon, si Kristo nga. Kayo ang mga manggagawang kasama ng Diyos. Kayo ay mga bukid ng Diyos. Kayo ay gusali ng Diyos. Walang ibang saligan na mailalagay ang tao, iban sa ilagay na si Hesus Kristo. Kaya nga, pinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos, na siya ninyong katampatang paglilingkod. Ang pag-ibig ni Kristo ang nagbudyok sa atin. Pagsikapan nga ninyong humarap na katanggap-tanggap sa Diyos, mga manggagawa na hindi nahihiya, matuwid na itinuturo ang salita ng katotohanan. Sino ang dapat Sa ganitong mga bagay? Kung wala siya, ay wala tayong tayong magagawa. Ang Diyos ay makayang gawin ang buong biyaya at managana sa inyo, upang kayo naman ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Matapat siya na tumatawag sa atin, na siya rin namang gagawa niyon. Ngayon, sa Kanya, na makayang gumawa ng higit sa gana sa lahat, ang ating hiniisip, yaon sa kapangyarihan ng gumagawa sa atin. Sumakanyang nawa Ang kaluwalhatian sa Iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa lahat sa ng lahat ng panahon sa walang hanggan. Amen. Amen. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Kayo ay binili ng halaga. Kaya naman luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu ng pag-aari ng Diyos. Huwag ninyong pabayaan ang kaloob na nasa inyo. Magbigay ng panahon sa pagbabasa, pagpapayo at pagtuturo. Kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, siya ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng tao at hindi nanunumbat. Subalit, humihingi sa iyo ng pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Okay? We will have now our communal prayer, pastors and the officers. Okay, sabay po natin dalangin.
o walang walang hanggan hanggan at at buhay buhay na Diyos na aming Ama. Ikaw Ikaw na tumawag sa amin paglilingkod sa paglilingkod sa iyo. Ikaw Ikaw na may pangakong biyaya biyaya at kalakasan upang maganap namin ang iyong kalooban. Tunghayan mo nga kami Paglingap namin pag-entrega ng ng aming aming sarili sa mga gawain ng paglilingkod sa iyong iglesia. Ipagkaloob mo Pagkaloob kami na paglago sa pagdadala at pag-ibig sa salita. ng kami naman makapagpatuloy sa paglilingkod ng malag buhay iyong iglesia. at sa at kalawatan yan ang iyong banal na pangalan Sa mamagitan pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sige po. Closing prayer ko lang po. Panginoon, nagagalak kami, nagpapasalamat kami sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na magsama-sama upang kilalanin ang pagtitiwala mo sa amin na maging mga katiwala ninyo sa iyong iglesia. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na kasiyahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat ng aming gagawin, isipin at sasalitain ay makapagbigay ng karangalan at kapurihan sa iyong banal na pangalan. Samahan mo kami, Panginoon, at buklodin mo kami ng pag-ibig at pagkakaisa na aming isagawa ang mga pananagutang pinagkatiwala mo sa amin upang mabigyan namin, Panginoon, ng patuloy na paglago at pagtunlad ang iyong iglesia na pinagkaloob mo sa iyong mga anak nito. Ngayong umaga, Panginoon, inaangkin namin, dinideklara namin, Panginoon, na sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang tumawag sa amin, ay pagpapalain mo ang mga anak nito. Bibigyan mo sila ng kagalakan sa kanilang mga puso na patuloy na maitalaga ang kanilang buhay sa paglilingkod sa inyo, sapagkat ito ang layunin ninyo sa amin. Kaya kami, Panginoon, na kayo ang aming magiging kasama sa bawat araw na paglilingkod namin sa iyong iglesia. Panginoon, sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin ko po sa iyo ang kapakanan ng iglesia ito, tunay na paglago at pamunlad ng pananampalataya ng bawat isa at ng aming paglilingkod sa inyo at sa aming iyong mga kamay, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito at umaasa kami, O Diyos, nananalig kami, Panginoon, na hindi mo bibiguin ang bawat isang anak mong ito na nais maglingkod sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming samot na langin. Amen. 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 Salamat po kayo ng Panginoon. God bless us all. God bless us all. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng mga pangako, kaloob, paggawain at pasasalamat. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo.
Mapagpala naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin, lalo na Panginoon ang aming pananampalataya. Salamat po sa pagkakataong ito na ikaw aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng aming pagsamba kasama ang aming mga handog para sa iyong iglesia. Pagpalain mo nga, Panginoon, ang aming mga kaloob na ito, ang aming mga ikapu, pangako at pasasalamat, at patuloy po ninyong gamitin ang mga biyayang ito para sa gawain at ministeryo ng iyong iglesia. Patuloy po ninyong pagpalain ang bawat isang anak mo na nagmamahal at nagtatapat sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, na meron kaming isang Diyos na mapagbigay ng mga bagay na higit para sa aming mga pangangailangan. Salamat po sa binhi ng pananampalataya na inihasik ninyo sa aming mga puso upang kami, Panginoon, ay makapamunga ng sagana, makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban, at maging pagpapala kami sa iba. Dalangin ko nga, Panginoon, na patuloy mong pagyamanin ang mga salita ninyo na aming napakinggan, at biyayaan mo kami ng kapangyarihan mula sa iyong banal na Espiritu na maipamuhay namin ang mga aral at tuntunin ninyo upang sumagana ang buhay ng mga anak mo na sumasampalataya sa inyo. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming mga sambahayan, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kabiyak, ang aming mga anak, manugang at mga apo.
Tulungan mo po kaming lahat na lumago sa aming pananampalataya na merong pagkakaisa, na merong isang espiritu upang kaming lahat, Panginoon, ay sama-samang maglingkod sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na puspusin po ninyo ng inyong banal na espiritu ang bawat ina at ama ng tahanan. Nagabayan nila ang kanilang mga anak upang magkaroon kami ng isang buhay na ipinangako ninyo. Isang buhay na ganap at kasiyasiya sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nangunguna at naghahari sa aming mga buhay. I-bless mo nga, Panginoon, ang aming mga sambahayan, lalong-lalo na po ang aming mga magulang. Biyayaan niyo pa sila, Panginoon, ng maraming mga araw ng kanilang buhay. At kung paano mo sila iningatan, pinagaling sa lahat ng kanilang mga karamdamang pisikal, patuloy po ninyo ipagkaloob sa kanila ang kanilang mga kalusugan. Gayon din, Panginoon, patuloy niyo pong patatagin ang pananampalataya ng bawat isa sa amin upang sa panahon ng mga pagsubok, mga suliranin sa aming buhay, manatili kaming nananalig sa inyo, nagtitiwala sa inyong kapangyarihan, at nananatiling nakikiisa sa inyo. Panginoon, sa inyong mga kamay, sinasalalay po namin ang katagumpayan ng bawat isang anak mo na tumanggap ng binhi ng pananampalataya, na patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming gamitin na magbigay ng kalakasan sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Bigyan mo kami, O Diyos, ng inspiration na patuloy naming gamitin ang aming buhay, talento at panahon para sa inyo upang higit lalo naming maranasan ang inyong presensya at kapangyarihan sa bawat araw ng aming buhay. O Diyos, sa iyong mga kamay, patuloy ko pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming mga buhay na ito. At umakaasa kami at nagtitiwala, Panginoon, na kung kami mananatili sa iyo at mananatili kami sa mga salita ninyo, ang pangako ninyo, hindi nyo ipagkakait ang anumang naisin ng mga puso namin. Kundi patuloy mong ibubuhos ang iyong masaganang pagpapala sa lahat ng mga anak mo. Ito po ang aming panalangin na may pag-asa, pananampalataya at pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon, ilahad natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang pag-ibig na hindi nagbabago. Ang biyaya niyang hindi nagkukulang kailanman. Ang patuloy nawang sumagana sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya nating Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay, sa pamamagitan ng pakikisama ng banal na Espiritu
sumagana nawa sa atin at manatili ang pagpapala ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here,